Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Naku po, eto na. Kumikilos na ng dahan-dahan si dating Senadora Leila de Lima. Ayon po dito sa balita, mga ka-PL, re-resback na di umano si de Lima. Pero etong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naghuhugas kamay po. Abay, siyempre, kahit man tayo sa kalagayan ng dating Pangulo, kung alam kong inosente ko, alam kong wala akong kasalanan, pagtatanggol ko ang sarili ko. Hindi po paghuhugas kamay yan, pagtatanggol lamang yan sa sarili. Di ho ba? O eto po ang balita, mga ka-PL. Basahin ko, pero bago po tayo magsimula, makikisoy sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo naman po. Ayan, mula po dito sa aking paboritong tambayan, Abante. Ayan. Dating Senadora, re-resback. Puta ragis, pinatigas talaga, mga ka-PL. Duterte, hugas kamay kay de Lima. O eto na. Walang kinalaman si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa pagkakakulong ng halos 7 taon ni dating Senador Leila de Lima ayon sa kanyang tagapagsalita. Walang iba kundi si Attorney Harry Roque, mga ka-PL. O eto pa, giit ni dating presidential spokesman Harry Roque na hindi si dating Pangulong Duterte ang nagsampa ng kasong droga laban sa dating senadora, kundi ang mga sariling tao nito noong sa Department of Justice. Mga dating tauhan niya sa Department of Justice ang nagsampa ng kaso. Maliwanag, sino-sino ito? O, ito po, partikular na tinukoy, ito na, ni Roque, si dating Deputy Director Rafael Ragos ng National Bureau of Investigation o NBI, at sumunod na ring nagsalita ang mga testigong preso mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayun! Bakit kaya bumaliktad? Etong mga dating tauhan ni dating Senadora Leila de Lima. Baka wag na nga. Baka mayari tayo. O alam niyo na po yung nasa isip ko. Ayoko lang pong sabihin. At ayon pa sa binasa natin, mga preso, hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 10, di umano marami, mga ka-PL. Mga preso saksi sila na di umano merong laboratorio sa loob ng New Bilibid Prison at maaaring isa sila sa tao-tauhan ng dating Senadora Leila de Lima. Wala kang ibang babalikan kundi itong mga tao na nagsampa ng kaso laban sa iyo. Bakit naman kasi nagsampa ng kaso sa iyo, Senadora? Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan? Kung maganda sana ang relasyon ninyo,
Hindi naman siguro magsasampa ng kaso yan. Baka nga kasi PL eh. Ano kasi sabihin mo na? Ayoko nga. Baka mamaya eh. Alam niyo na po yung nasa isip ko mga ka-PL. Aniya, kahit na kailan ay hindi nakialam ang dating presidente at hindi rin siya ang nag-utos para sampahan ng kaso si De Lima. Walang namuno, walang mastermind mga ka-PL, walang nag-utos. Siguro lang hindi pa tayo sigurado dyan. Kasi nagkusa yata itong mga taong ito na sampahan ng kaso si De Lima. Sa mula't mula, wala namang pakialam dito si Presidente Duterte. Hindi po nagsampa ng kaso si Presidente Duterte. Hindi siya nag-utos na sampahan ng kaso si Leila De Lima. Sa totoo lang, ang unang lumabas na testigo ay sariling tao ni De Lima na dating NBI Deputy Director na si Rafael Ragos, at matapos po ay sunod-sunod na yung mga testigo na karamihan ay mga preso mula sa Muntinlupa. Yan po ang sabi ng dating spokesperson Harry Roque. Maliwanag. Ang panagutin ay yung mga testigong nagsinungaling. Kasi kaya naman siya nakasuhan ay dahil sa mga testimonya ng napakadaming testigo na lahat ngayon ay bumaliktad. Dagdag ni Roque, nanumpa laban kay De Lima ang unang ginawa nila. Tapos biglang bumaliktad. Perjury. Pwedeng kasuhan sila mismo ng korte o pwede rin kasuhan sila ni dating Senadora Leila De Lima. Marami-rami itong mga kakasuhan ni De Lima. Ito po ang sabi ni De Lima mga ka-PL. Sa television interview naman kay De Lima nitong Martes, tiniyak nitong maghahain siya ng kaso laban sa mga taong nagpakulong sa kanya. Eto na. Isa rito ay si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nako, Aguirre. Mangalap ka na ng mga ebidensya na ipangtatapat mo sa kasong isasampa sa'yo ni De Lima. Ngayon pa lang, Manong Aguirre, kinakailangan napakarami mong ebidensya. Marami kang bala para hindi ka maubusan. At kung talagang totoo mang gawain niya ni De Lima, maibabalik siya sa kulungan. Pansamantalang laya lang yan Hindi pa naman talaga nakalaya yan. May isa pang kasong didinggin yan. Malay mo, baka ikaw ang ang dahilan para maibalik ulit yan. Matanda na yan. Ito pa. Ang sabi ni De Lima, there's got to be a day of reckoning. Although I'm not yet focused on that at this point, but there's got to be a day of reckoning. I've been victimized. Ayan, diin ni De Lima. Di ba? Binibilang pa lang namin. We have an idea who exactly they are. Although yung pinangalanan mo dati na talaga yan si Aguirre na nabanggit, and there are others, so we are still really confirmed. Binibilang pa kung sino talaga yung behind this. Paglalahad pa niya. Ito pa, nanawagan din ito sa mga bumaliktad na testigo. Sabihin nila how it all happens. Sino ang mga nasa likod nito? Sino ang mga kumakausap sa kanila?
ano yung mga sinasabi sa kanila? Ano ang mga pinagawa sa kanila? Bakit sila pumayag na tumistigo against me? Yan po ang sabi ng dating senadora, mga ka-PL. Kaabang-abang. Para malaman ho natin kung sino talaga ang may pakana nito. At higit sa lahat, ang concern ho natin dito, mga ka-PL, ay kung sino po ang nag-utos at para malinis po ang pangalan ng dating Pangulo na pinagbibintangan ng karamihan. Diba? Napakaraming may sabi, si Duterte yan! Kasi magkalabang mortal yung dalawang yan, nag-aasaran. Hanggang dun lang yun. Ang dating Pangulo, kung wala ka namang kasalanan, hindi ka pananagutin yan. Di ba? Siguro alam niya na gawa-gawa lang ito, kaya si dating Pangulong Duterte nanahimik tungkol dito sa issue ni Dilima. Kung gawa-gawa lang. Pero kung totoo, hindi pa rin siya. Kasi si mismong Harry Roque na ang may sabi na walang kinalaman si Duterte. Basta mag-aantabay na lang po tayo, mga ka-PL, sa mga susunod pang mangyayari. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.